Lokohan 'to, kaliwa't kanang lokohan 'tong ginagawa nila sa atin. Ang bababoy nitong mga 'to. Sa impeachment ni Bongbong Marcos, meron pong ano 'to, merong twist 'to, may drama 'to. O, pag-uusapan po natin 'yan. Paano nga ba dapat sukatin kung ang impeachment complaint ay sufficient in substance? Isinalang sa tanong na ito kanina ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos itong ideklarang sufficient in form kahapon. Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung may recital of facts o malinaw na salaysay na mga pangyayari at alegasyon na hindi paratang lang. Okay. Pag-usapan natin. Kahapon po, ang pinag-usapan nila ay, kasi dalawa yan, sufficient in form at sufficient in substance. Okay, yan po tinalakay din natin kahapon itong impeachment ni Bongbong Marcos. So kailangan makapasa yan sa dalawa. So kahapon pumasa, sufficient in form. Ngayon pinag-uusapan, sufficient in substance. Pinaliwanag ko nga sa inyo. Positive si Bongbong sa substance. Pero dito, parang iba. Hindi daw. Kasi isa sa kailangan hindi dapat haka-haka lang o sabi-sabi. Kailangan may malinaw na facts. Hindi yung parang inimbento lang. So isa po yan na dinidiscuss para pumasok sa sufficient in substance. Ano pa? Kundi pasok at tugma sa mga ground for impeachment. Sufficiency in substance is not about whether allegations are loudly made, repeatedly asserted, passionately believed, or politically resonant. Ayun, so hindi raw ang substance, sufficient in substance, hindi yung kung politically. So parang pinaparinggan dito, yung kay Bongbong Marcos hindi ganon. Hindi, kasi sa tingin nila siguro politically na to. At hindi lang ito dahil laging pinag-uusapan sa social media. Hindi ito pinag-uusapan ng sigawan, ng malakasan. No? Diba? Ganun din naman yung kay Sara. Binanat-banatan nyo lang naman sa sa social media. Confidential funds nga yung pinag-uusapan kay Sara. Confidential. Di confidential yun. Diba? Dito nyo makikita na itong mga politiko natin, double standard. Ginagamit lang sa politika. Ibig sabihin, dapat yung in-apply nila kay Sara, i-apply din nila kay Bongbong Marcos. Hindi, baliktad. It is about whether the complaints allege ultimate facts, not mere conclusions. Dapat totoo. Totoong totoo. Whether they show a personal, culpable act or omission by the impeachable official, and whether those acts, as pleaded, amount to culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption. Yun! So, kailangan meron talagang bribery at graft and corruption. Wala ba nun si Bongbong? Hello! Kaya nga nakakakurakot yan dahil may bribery. Naglalakay yan sa mga katulad ninyong, hindi ko sinasabing ikaw, naglalagay yan sa mga katulad ninyong, mga congressman, mga buwaya. Kaya pinapalusot si Bongbong Marcos kasi may lagay. Other high crimes or betrayal of public trust. Yun na lang, doon na lang sa betrayal of public trust Kahit masabihin nating wala talagang ginawa si Bongbong Marcos na pagnanakaw, hinayaan niya. As the Constitution strictly enumerates. Pinaigting din ng komite ang sukatan matapos manalo sa botohan na dapat authentic ang mga dokumentong kalakip ng complaint. 3 ang grounds for impeachment ng De Jesus complaint: betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption.
Isa sa mga puna, puro news article daw ang basehan sa alegasyong kinidnap at binigay sa ibang bansa si dating Pangulong Duterte. The first offense, most of the annexes are news articles. Ito naman si Ridon, oh. Oh, yung kidnapping daw ni Bongbong Marcos ay ni PRRD na ginawa ni Bongbong Marcos, puro lang news article. Tanga ka ba talaga? Hindi mo ba nakita yung ginawa kay Bongbong Marcos? Airport to airport ang ginawa. Parang yung ginawa kay Ninoy. Ang problema lang doon kay Ninoy, niyari. Doon sa airport, in-intercept. Hindi ba kidnapping yun? Halimbawa, yung anak mo, biglang kuhanin dalhin sa dahig. Anong tawag mo ron? Batas? Halimbawa, yung anak niya. Halimbawa lang ito, halimbawa lang. May kaso sa Pilipinas. Same nung kaso ni PRRD. Biglang dadamputin sa airport, walang sabi-sabi, wala kaming pakialam sa pulis ninyo, wala kaming pakialam sa Supreme Court, wala kaming pakialam sa korte ninyo. Pagkuha sa airport, dalhin sa dahig. Anong tawag nun? Hindi ba kidnapping yun? Tapos wala daw siya, hindi daw yun. Puro daw article. Ay, tanga! 1 kilo't 1 tanga to. Oo, para si Tito Soto. Oo, 1,000 1 tuwa. Buong bansa, ginagawang tanga. Animal na yan. It might be insufficient for evidence to be based on mere news articles only. Kasi ang issue dito, no. Hindi na dapat daw parang hindi na dapat kasi papag-usapan yan dahil based on news article. Hindi. Nakita naman ng buong tao eh. Televised naman yan. So, dapat yan, tama, isampa sa impeachment, tapos doon pag-usapan kung meron nga bang kidnapping na nangyari o wala. Di ba? Hindi yung magdidesisyon ka na lang dahil sa political lines ninyo at sasabihin yung malabo yung kidnapping na yun dahil news article lang. Hindi gano'n. Pambihira naman to si Ridon, no? Only. Honorable Nisay, the question is very specific. Whether or not you are aware of a case of kidnapping filed against the impeachable official. Am I aware, Madam Chair? You are? Aware of that. So you are aware that there is a case of kidnapping filed against the impeachable official? No. That there is no, ma'am. Ano ba talaga? Yes or no? Isa rin to nag-file kaya alam nyo, ang dating talaga nito, drama lang. Okay? Huwag na natin i-sugarcoat to. Yung nangyari kahapon, di ba? Alam natin, arte lang. Kunwari, pumasa sa sufficient inform, pero ngayon yayariin to sufficient in substance. So bukas, magdedesisyon daw sila, malamang-lamang yan bukas, pagbobotohan, wala na yan. Tapos, palalabasin lang na dumaan sa proseso. In-impeach si Bongbong Marcos. Pinag-usapan sa Kamara. Sa katunayan, nagtalo-talo pa nga kami. Sa katunayan, nag-walk out pa nga si Abante. Sa katunayan, si Dilima nga sinabi pang sufficient inform. Ngayon, lumalabas parang sinasabi ni Dilima wala nang sufficient in substance. So alam natin lahat eto drama na pinapasok lang na kunwari kasi ang sinisilip, ang sinasabi, ang sinisilip lang bakit si BP Sara lang kayo na si BP Sara? Hindi! Pati si Bongbong dumaan sa proseso, pero yayariin ito mga lintik na mga buhaya. Ganun lang yun eh. Yayariin din. So mangyayari, pagkayari, puro yari, no? Pagkapatay sa impeachment, 1-year bar rule, ligtas na si Bongbong Marcos. Tapos palalabasin sa madlang people na malinis si Bongbong Marcos.
Alam mong nangyari dito sa lintik na impeachment na ito, parang yung ginawa nila sa ICI. 'Di ba? Pumunta doon si Sandro, pumunta ron din si Tambi. Tapos executive session naman. Pagkatapos noon wala na nangyari. So parang pinakita sa taong bayan, dumaan sa proseso, inimbestigahan si Tambi, inimbestigahan si Sandro, tapos wala. Etong lintik, impeachment, etong mga congressman parang ICI, nililinis lang ang pangalan ng Pangulo. Huwag nga tayong maglokohan dyan, derechahan na tayo. May padrama-drama pa kayo. Tapos ang lulusot, yung impeachment ni Sara. Eh yung pangatlo, yung sinampa nila defensor, hinarang, hindi tinanggap. Sabi ko sa inyo, ano to eh. Kita rin ang basehan ng alegasyon na drug addict daw ang Pangulo, kaya epektado ang kapasidad na mamuno. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. Ganun din ang alegasyong hindi vinito ng Unfit is not a ground for impeachment? So addict pwede? Diba? Addict pwede? Pangulo ang unprogrammed appropriation sa budget noong 2023 hanggang 2026 at kumikbak din daw ito sa mga budget insertion at ghost flood control project na ang basehan ay mga video na pinost sa Facebook ni dating Congressman Zaldico. The video exposes abroad, wherein we in the later part will have to hear this particular person has to be present. Otherwise, it's a piece of paper and a piece of video that is not allowed to be introduced in any proceeding. Yan. So hindi raw katanggap-tanggap yung video ni Zaldico kasi wala naman siya dito. 'Di ba? Alam nyo, dapat yan, idinidiscuss nyo kaysa dinidesisyonan ninyo. Parang sa kanila, may desisyon na sila, hindi pwedeng tanggapin yung sinabi ni Zaldico. Tatandaan po natin, si Zaldico ay partido. Ibig sabihin, kasabwat si Zaldico. Eyewitness po siya, hindi niya lang nadinig, oy, nag-deliver ng pera dito. Ay, pinadeliver daw ni ganito. Siya mismo nag-deliver. Yung bigat ng sitwasyon na yun, dapat tinitingnan nyo. Dapat yun ang tingnan ninyo, hindi yung pagpunta niya rito. Ang tingnan ninyo, yung ginawa niya. Eh ayaw nyo naman pag-zoom in. Di ba? Para ka naman di congressman. Sa tingin mo, pag umuwi yan dito, hindi gigipitin ng gobyerno yan. Ay pag kinulong yan, di ano na? Di ba? Be realistic din. Ha? Huwag tayo yung puro ganyan-ganyan. Be realistic. Introduced in any proceeding. Inusisa rin ang basehan ng alegasyong binuo ng Pangulo ang Independent Commission on Infrastructure para protektahan ang mga kaalyado niya. The body of the complaint does not contain any express provision in the ICI's charter that limits investigations only to political opponents, nor does it contain any instances of limiting of any instances or policy or rule exempting allies. In fact, I remember that even the president's son was summoned to the ICI. Ipinagpabukas ng House Committee on Justice Wala mangyayari dyan. Alam nyo, magpapaikot-ikot lang yan. Pero nakikita nyo, di ba? Kaya naman pala kampante si Bongbong Marcos dahil ang dami niyang abogado dyan. Dapat hayaan nyo nang makalusot at makita natin. Then, obviously, this is the worst administration. Obviously, this is the worst flood control projects. Obviously, ngayon lang nangyari sa history na ang presidente biglang dadalhin sa ibang bansa. The ex-president, the former president. And I'm sure you are all aware of that. So sana man lang, padaanin natin
na maimbestigahan din yung Pangulo and harapin niya sa impeachment ng mapaliwanag niya kung siya man ay guilty or not guilty. Eh diyan pa lang hinaharang nyo na. So sa daling salita, marami siyang abogadong congressman. Anong patutunguhan ng bansa natin kung puro ganito ang mga politiko natin? 'Di ba? Hindi lang naman this is not another day in the office. Alam natin sobrang mga kurakot ng maraming politiko dati pa. Hindi naman natin tinatago. But this is worse. This is different. This is not normal. Kahit sabihin natin normal yung corruption before, this is beyond normal. Dapat maintindihan ng mga congressman yan. Ang problema, dahil nga sa sobra ng corruption, ang dami ring pera. I mean, I'm not only talking about the politicians. I'm talking here even the bloggers, the trolls, ang daming tagapagtanggol ni Bongbong Marcos. Not only Bongbong Marcos, even Tambaluslos. Saan ka nakakita ng DDS, hindi kayang banatan si Tambaluslos? Anong klase yun? Naglulukuhan ba tayo dito? Yung iba naman, DDS, hindi kayang banatan si Bongbong Marcos lang. Hindi mabanatan si Tamba. Ano yun? Kalukuhan itong mga nangyayari sa atin. Parang sinasabi nyo, isa lang ang mastermind. Yung iba sinasabi si Bongbong lang. Ano? Ganon? Kaya kikita nyo, grabe ang trolls. Lagi ko sinasabi sa inyo, kaya ako, pansin nyo, hindi ako sumasagot sa trolls. Pagkakakitaan lang kayo ng mga animal na yan. Kada sagot ninyo, be careful ha. Kaya ako, wag nyo re-replyan pag kami nag-comment. Wag nyo silang re-replyan. Pwede, mag-reply ka, wag nyo na silang itag. Kontrahin nyo yung sinabi nila. Pero wag nyo re-replyan mismo yung message nila. Dahil dyan sila kumikita. Grabe ang perahan ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, makikita nyo ang kalidad ng isang vlogger. May paninindigan simula hanggang sa huli yun ang stand. Hindi pa ganun-ganon. Pag ganun-ganon, malamang yan. Bayad yan, lalong-lalo ngayon. Naiintindihan po natin. Iingat po tayo sa ganyan. Ang dami ngayon. Hindi ko maisa-isa itong mga vloggers na to pero lintik. Mahahalata nyo naman eh. Mahalata mo yung hindi kayang banatan si Tambi, hindi kayang banatan si Bongbong. Oo. Pero sasabihin, Maka Duterte. Ano yun? Sasabihin para siya sa taong bayan? Lintik na ang nakawan, sobra na.